Ayun. Good afternoon, guys. Okay, so ang title ng natin ngayon, live natin ngayon is Abuloy Horror Story. So, ang Abuloy Horror Story, yung kukwento ko ngayon is actually a true event. So, totoong nangyari ito, kaya lang syempre, babaguhin natin yung mga pangalan, syempre dahil data privacy. So, kaya hindi siya true to life. So, based on true events na masasabi. Kasi nakafocus naman tayo dun sa event or yun sa pangyayari. Dun naman tayo focus dun sa mga taong involved. Okay, kaya based to sa real event. Okay. So, etong start nito kwento. So, it was a Sunday, afternoon. Diba, pag Sunday, usually nandyan yung araw ng libing, diba? Kadalasan pag may namamatay, ang choice of talaga nila, lalo na weekend, is Sunday. Kasi nga, Sunday, hindi ma-traffic or mas may time yung mga tao. So, yung mga friends, family na gustong doon sa libing, makadalo doon sa libing. So, mas prefer talaga is Sunday. Okay? So, yung karo, simulan natin doon sa karo. Yung karo, di ba pag yung ililibing na sa sementeryo, yung karo, ang mauna. Tapos sa likuran niya, yung mga sasakyan, na kung saan nakasakay yung mga families and friends nung namatay. Okay? So, itong karo at yung convoy ng families and friends, dumaan sila along San Antonio Avenue sa Parañaque. Valley 1. Tawag dito is Valley 1. San Antonio Valley. Ngayon, itong San Antonio Valley 1, ang labas kasi nito Sucat Road. Ngayon, ang Sucat Road kasi, alam nyo ba na tatlo ang sementeryo dyan? So, nandyan ang sementeryo ng Loyola Memorial, dyan yung Manila Memorial, at yung pangatlo, yung Public Cemetery. Actually, dyan to malapit sa Huerta yata. Di ko sure yung pangalan ng lugar. So, yon. So, tatlo yung sementeryo dyan. Kaya, itong San Antonio Avenue talaga is madalas dinadaanan talaga to ng mga within the Parañaque rin na ililibing yung mga mahal nila sa buhay. Kasi nga, tatlo yung sementeryo. Kumbaga, ito yung busy way, ito yung talagang daanan mga karo. So, ayun. So, habang yung karo dumadaan siya, binabagtas niya yung San Antonio Valley 1. Merong isang mama. Ang itsura niya kasi is more or less 60 years old siya. Okay? Ngayon, pangalan na lang natin siya na Tatang. Excuse me. Tatang Inyo or Tang Inyo for short. Okay. So, si Tang Inyo, nakasalubong niya yung karo. Dumukot siya dun sa bulsa niya. So, tapos, yung mga baryang nakuha niya, puro barya lang naman yung kinuha niya. Tinapon niya sa kalsada. Habang bumabagtas yung kumbaga pasalubong kasi yun kumbaga si Tang Inyo galing siya Sucat papuntang direksyon ng Pabikutan, tapos yung karo naman from direksyon ng Bikutan papunta naman sa Sucat, di ba? So kaya nagkasalubong sila. So yun, dumukot nga si Tang Inyo, kinuha niya yung mga baril niya, tapos tinapon niya sa kalsada. Alam niyo ba kung bakit? Ito'y isang tradisyon. Actually, yung mga bata pa, yung mga lower generation, or yung mga ngayon pala ng mga generation, baka hindi na nila alam. Pero yung mga older generation, alam pa ito. Ito yung tradisyon tinatawag na Abuloy. Kaya nga yun ang pangalan or title ng natin na live. Abuloy ang tawag dito. Kumbaga, yung mga nakasalubong, lalo na yung mga sinauna, pag ang mga Pilipino, pag may nakasalubong silang karo, naglalaglag sila. Naglalaglag or nagtatapon ng barya. Actually, yung tamang term is naglalaglag, hindi nagtatapon. So, kasi
it's a form of abuloy, parang gano'n. Ilalaglag nila sa kalsada. Parang ang tawag doon, abuloy sa patay. Ayun. So tradition 'yon. So ginagawa 'yun ng mga older generation. Pero nga yung mga younger generation hindi na alam 'yon. Hindi na naisasalin yung kultura na ito. So ngayon, okay, fast forward tayo. So si Tang Inyo dire-diretso na siya on his way papunta sa kung saan man siya. Tapos habang itong Karo naman tuloy na rin sila on their way dun sa sementeryo. Okay. Ngayon kasi nung naglaglag ng barya, actually medyo marami, parang may 10, 5 piso at saka may 25 na barya. So nung naglaglag si Tang Inyo, kasi hapon yun hindi hapon, tanghali pala, so bandang ganun. So wala masyadong tao actually sa kalsada, maluwag ang kalsada at wala rin masyadong tao dahil nga syempre pag tanghali usually mga tao nasa bahay, either kumakain, nagpapahinga, di ba? Ngayon meron 2 bata. So itong 2 bata na ito, sila malapit lang yung bahay nila doon sa squatters, may squatters area kasi na malapit lang doon sa kalsada na yun. So doon sila galing. So mahirap lang talaga itong 2 bata na to, no? Tapos ngayon pinulot ng 2 bata yung mga barya. Okay. So pinulot nilang 2. So ngayon masaya yung mga bata kasi syempre may pera sila di ba? May 5 piso, 10 piso, may bichi-bijingo. Kumbaga sa bata, hindi naman kung magkano yung perang nakuha nila or napulot nila, kundi marami. Kasi as in marami inulig si Tang Inyo. So ngayon, di tuwa sila. Actually, hinati nila pinarty nila. Talagang sige, isa nito sa'yo, isa sa akin na ganyan. Then so after nun, naglaro sila, yung 2 bata naglalaro sila. Tapos medyo mainit kasi, so parang nag-usap yung 2 na parang uwi muna tayo, mainit, parang ganon. Tapos ngayon bago umuwi, yung isang bata, siguro pangalanan na lang natin siyang Joey, yung bata, no? Again, yung mga pangalan na binabanggit ko is kathang isip ko lamang to protect yung pangalan ng mga taong totoo. Okay? So si Joey, bumili siya yung perang napulot niya. Habang pauwi sila, minadaanan silang tindahan. Binili niya ng candy. Okay, inubos niya yung candy. Ayun. Habang yung kasama naman niya, si George, isang bata, hindi siya bumili. Nasa bulsa niya lang. Okay. So, yun nga. Diretso na sila sa bahay, nakauwi sila. So, the next day, ito medyo nakakatakot na to. Merong isang tao na may third eye. Okay. Yung tao na to na may third eye, nakikita niya yung kaluluwa. Okay. Ganito kasi yan yung kaluluwa na namatay na tao, ang itsura nung tao is kung anong huling itsura niya nung mamatay siya. So for example, ikaw namatay ka, nasagasaan ka, durog ang mukha mo. Yun na magiging itsura mo ng kaluluwa mo pag gumala-gala ka na. Pero syempre, kaluluwa ka na, hindi mo na alam na patay ka, di ba? Kaluluwa ka nga So gagala-gala ka. So yung may third eye, makikita ka as yun. Kaya syempre magugulat. Itsura mo nakakatakot, di ba? Pero kunyari namatay ka na, maayos itsura mo, kunyari let's say
ano ka lang, kunyari naratay ka sa ospital, tapos nakapangbahay ka lang, naka-pajama, tapos namatay ka. So, itsura mo lang naka-pajama ka, gano'n. Pero syempre, yung mukha mo is mukhang may sakit talaga. Okay. So, yun na nga. So, yung taong may third eye, yun ang nakikita nilang kaluluwa. Kung ano yung itsura nung buhay pa yung kaluluwa, o buhay pa yung tao, pag namatay siya, yung huling-huling itsura niya, yun yung mukha or itsura. Dahil yun na yung... Yun yung mukha or itsura ng mga ng kaluluwa. Okay? Na nakikita niya. So, yun na nga. Balik na tayo sa kwento. So, nung itong may third eye na to, malapit lang siya nakatira dun sa lugar na yon. So, madalas siya. Actually, may sasakyan siya. So, padana. So, nung kinabukasan, okay, itong may third eye na to, may nakita siya na parang bata na yung pangbabang damit niya is short na parang blue ganon, pero mukhang hindi naman malinis, pero medyo madumi lang ng konti. Okay. Tapos wala siyang pataas. Bata siguro mga parang around 4 to 7 years old. Parang mga ganun yung age ng bata. Tapos medyo yung bata, sabihin na natin hindi pa niligo. Parang gano'n, itsura ng bata. Naka half naked lang, hindi pa nililigo. Parang naglalaro sa ganyan-ganyan. So ngayon, the next day to okay. So, nakita yun ito ng may third eye. So, na tumawid. Yung pagtawid niya, bigla pa. So, kasi ang pangyayari ganito may kasalubong na sasakyan. Yung kasalubong na sasakyan is, hindi man lang huminto. Tumawid yung bata na yun. So, ito may third eye, huminto siya. Pero yung reality, kaluluwa na pala yun. Yung may third eye lang ang nakakita. Yung kasalubong niya may sasakyan, since walang third eye, dire-diretso hindi niya nakikita yung bata. Okay, so napansin yun nung may third eye. So, may hunch siya. Hindi pa niya sure, may hunch siya na kaluluwa nga ito. Okay, so yun, di pumunta na yun. It's a Monday kasi, Monday. So, pasok, okay. Pagdating ng gabi, pauwi na siya. Dadaan uli siya dun sa lugar na yun, kung saan niya nakita yung bata. Nakita niya na naman, tumatawid na naman yung bata. Tapos, this time naman, merong dalawang motor doon sa likuran nung sasakyan nung may third eye, So, nung makita niya yung bata tumawid na naman, napahinto siya. Pero itong dalawang motor, dire-diretso. As in, parang wala silang nakita. In fact, mukha pang tinama. Parang alam mo yung, kunyari, nakakita, parang may tinamaan siya. Pero, dire-diretso lang yung bata. So yung may third eye, alam niya na sa isip niya, sa puso niya, alam niya, shucks, hindi to totoong tao, kundi kaluluwa ito, nakikita. Pero, parang, actually, sa mga may third eye, isa sa mga problema nila, minsan, pag yung mga ganun pangyayari, hindi nila ma-identify, ano ba, totoo ba to? Hindi, di ba? So, yun na nga. So, after na mangyari, dire-diretso lang si may third eye. Ngayon, pangalan natin si may third eye. Sabi na lang, Tirso Cruz the third. Hindi, third na lang siguro. Third. Pangalan natin sa kanya, third. So, ngayon, si third, diretso sa bahay niya, the usual, kung ano yung ginawa niya. So, the next day, Tuesday, dumano siya sa hindi niya nakita yung bata na tumatawid. Wala siya nakita. So, Tuesday to, second day. So, pag uwi niya wala siyang batang nakita. So, okay. So, lumipas ang ilang araw. Wala.
parang wala lang nangyari. And then, ito kasing si 30, yung may third eye, okay. May, ano sila malapit din sila sa area, kaya nga doon siya dumadaan So, sa subdivision siya nakatira. So, doon sa subdivision niya, merong parang ano din parang yung utility, mga nautos-utos nila, gawin, pa-cut naman ng mga grasses namin, kaya, pag hindi dumarating yung basura, pwede ba patapon to sa basura, ganyan. So, meron silang utility na, ano doon, merong utility sila na tumutulong sa kanila. Tapos babayaran lang nila kung magkano yung bukal sa puso mo, ganon. So, itong utility nito, pangalan na lang natin na Manuel. Ito Manuel, nakatira to malapit din sa bahay nung dalawang batang nakapulot, si Joey at saka si George. So ngayon, ito si 30, yung parents ni 30, merong pinapasuyong, pinapalinis nun kay Manuel. So ngayon, syempre, habang linis na ikwento na meron daw nangyari na bata nalaglag sa sa bahay kasi yung squatters area na yun, kabilang side ng ilog. So yung bata nalaglag, patay. So nakwento ayun. Tapos yung nangyari yun, ang sinasabi nung isang bata na lagi niyang kalaro, nakasama niya lagi, na nakapulit din namatay kasi yung Joey, yung bata. So si George ang nagkukwento, yung isa pang bata, na nakita niya daw, tinulak siya ng isa pang bata, kaya nalaglag, namatay. Yun. Kasi medyo batuhan yung kabilang side may parang rip-rap doon, hindi maayos na rip-rap, parang yan, basta may bato-bato. So nalaglag yung bata, tumawa ulo, patay. So yun yung kwento ng bata. Tas di syempre yung mga tao parang sino magtutulak sa bata. Tas, parang hindi nila masyadong, kasi nga bata, hindi nila masyadong binigyan ng pansin. Okay. Tapos nakwento to ni Manuel doon sa parents ni 30. Tas itong yung parents ni 30 na ikwento sa kanya. So nung nakikwenta sa kanya, parang nung una, hindi niya masyadong pero nung gabi na yon, na kinuwento yon, na naginip si 30. So dun sa panaginip niya, yung batang tumatawid na nakita niya, kumbaga parang nasa paganaginip niya kung paano yung nangyaring pagkamatay nung Joey. Sa panaginip niya, tinulak nga siya ng isa pang bata. Totoo nga. Sa panaginip at ang tumulak, yung nakikita ni third E, yung may third eye, na yung batang half naked na patawid-tawid, yun ang tumulak. Tapos doon sa panaginip, parang yung si third E, nakausap niya yung parang ang hirap explain pero parang nag-uusap sila nung bata, na yung kaluluwa ng bata na kasi parang tinatanong niya bakit hinula. Sabi ng bata kasi kinuha daw yung pera niya. Okay, sabi yung pera niya. So yun yung napaginipan nung ni 30. So the next day, parang nag-curious na si 30. Kinausap niya si Manuel. Sabi niya, Manuel, sino may bata na gano'n? Sabi niya, si George. Sabi niya, yung kasama ni Joey, gano'n. Tapos, out of curiosity, ito si 30, since padaan-daan lang naman siya doon. So, one time, nakita niya si Manuel doon kasi may doon, merong
burol. Di ba gano'n naman sa squatters area? Sa squatters area, since wala silang space para sa burulan, minsan kung ano yung space na available, doon na lang sila naglalagay ng tolda, tapos di ginawa ni Heater, di pumark, nagpark siya malapit lang din doon. Tapos yun, kwentuhan. Tapos nakausap ni Heater yung bata, si George. Tapos kinuwento ni George na, kasi sinabi niya, meron ka bang naaalala na parang pera na binigay sa inyo or kinuha or what? Sinabi ni George na nakapulot sila ng pera. So, saan nila napulot? Tapos kinuwento na ni George na yung napulot daw nila is ganito, ganyan. So, si 30 nagulat siya. Sabi niya, kumbaga sa isip niya na ano itong pinulot nyo? Bakit parang nagtapon? Kasi kwento pa lang to ng bata. So hindi pa alam ni 30 na may dumaan na karo at kaya naghulog si Tanginyo, di ba? Ang alam lang niya dahil sa kwento ng bata is may matanda nga na naghulog. Tapos pinulot daw nila. So nung time na yun, nung araw na yon, dating ng gabi, natulog na si 30. Ayun, napaginipan niya. Okay, doon sa panaginip niya, parang nakikita niya si Tanginyo nung tinapon yung coins. Nakita niya may karo na dumadaan sa panaginip, tapos nakita niya na pinulot yung mga coins. So the next day, ginawa nito ni 30 kasi kung saan yung pinulot yung pera, madalas din nagpa-park doon kasi parang may palengke kasi doon so doon nagpa-park madalas din si 30. So meron doon isang nagpapa-parking, nakakilala niya. So ginawa niya the next day nga, after ng panaginip niya yun, kinausap niya. Tinanong niya, may naalala ka ba na ganito? Dalawang bata. Oo, si Joey at saka si George. So yun, in short, kinuwento nga na naghulog ng abuloy. Alam nung kasi medyo may edad yung nagpapapark doon Ayun, so ayun. Ngayon, so nalaman niya na nga na yung pera, abuloy na nilaglag ni Tanginyo, pinulot ng dalawang bata. So, ayun yung information niya, no? So, ngayon, that same day, sinubukan ni 30 na magpark ulit malapit dun sa kusan yung nagbuburol yung bata. Kinusap niya uli yung George. Parang nagpakwenta siya uli. Ayun, doon na nakwento yung George na si Joey nga is bumili ng candy. Okay. Tapos ngayon, yung pera niya, hindi niya na daw matandaan. Hindi na daw niya matandaan kung nasaan yung pera niya. Tapos yun lang yung napag-usapan. So the next day, yung tatay ni George nabangga dun sa lugar, malapit lang din dun sa lugar, nabangga siya. Hindi alam ni 30 yun na nabangga siya. Tapos siguro mga ilang araw na naginip si 30, napaginipan niya yung tatay pala ni George. Kasi si George, nakalimutan niya na yung pera niya So yung coins, yung abuloy nasa bulsa niya. So nung nasa bulsa niya, nagubad siya, nagpalit siya ng damit, wala na rin sa isip ng bata, no? Ito naman tatay, nung inaayos niya yung gamit nung
nakita niya may nalaglag na ano dun sa labahan nila. So, kinuha niya yung mga coins at pinambili niya ng sigarilyo. So, nang pinambili niya ng sigarilyo, na, kumbaga parang nagamit niya yung pera eh. Ayun. Kaya siya ang sinunod nung namatay. Kasi yung abuloy, ginamit nung tatay ni Joey. Ganon. So, ayun, yun yung kwento ko yun. Kaya, ang moral lesson dito, pag may nakita kayo na ganyan, may naglaglag ng abuloy, pag may nakasalubong na wag niyong pupulutin. Tapos kung may makita kayo sa kalsada na coins, wag niyo rin pupulutin. Kasi hindi niyo alam kung saan nanggaling nun at para saan yon. Kung nalaglag yun sa isang tao, okay lang. Pero kung nilaglag yon para sa abuloy, wag niyong kukunin. Dahil pag kinuha niyo yon, susundan kayo nung kaluluwa nung namatay na kung saan para yung abuloy na yun. Kaya yun, wag niyong kukunin at wag niyong gagastos. Kasi the moment na naggastos mo na, yun ay hahabulin ka na. At yun na nga, tragic ang mangyayari. Sabi ng mga matatanda, pag kinuha mo yung abuloy kasi ng patay, gaganti siya sa'yo. Parang yun na nga, mamamatay ka rin. Ayun, yun na yung kwento ko. Kaya susunod, yung ingat-ingat kayo. So, yun lang yung kwento natin today. Wala nagbigay na naman ng wala nagbigay ng gift. Next time, bigay naman kayo ng gift para kakwento natin ulit. Magkaano ulit ako ng kwento, pwedeng hindi horror, basta kwento ulit ito na related sa may third eye. Okay, sige, yun lang. Bye bye.